Sugod sa digmaan, sigaw ng Iron Wolf Guild na haharap sa walang talong boss. Ginamit ng guild ang lahat ng spell nila, nagpaulan ng sandamakmak na palaso, at sumabak sa malapitang laban, pero hindi nila nagalusan ang boss dahil sabay-sabay nitong ibinalik ang lahat ng atake. Masyadong daya ang kapangyarihang yon, naubos nito ang buong guild at walang natira kundi alikabok. Matapos matalo ang halos lahat sa grupo, sumuko na sila na makakalabas pa sila ng buhay sa dungsyon na yon. Dito na pumagitna ang tagadala ng gamit ng grupo, sinabihan ang leader na hawakan ang mga item niya dahil lalabanan niyang mag-isa ang boss. Akala ng leader ay nagbibiro lang ang bata, pero nang ilabas niya ang sobrang kintab nitong armor at gumalaw ng napakabilis na hindi man lang masabayan ng boss, napanganga na lang si Leader Blade. Napagtanto ng tagadala ng gamit na ang mga mata ng halimaw ang tanging kahinaan nito. Diretso siyang sumugod sa boss at gumamit ng spell para sadyang palabasin ang shield ng boss at lituhin ito. Kumuha ng buwelo ang bata, tumalon sa ere, at bumulusok pababa para ibaon ang kanyang espada sa mga mata ng halimaw. Sumabog ang boss at tuluyang bumagsak ng talunan. Hindi maintindihan ni Blade ang mga nangyari dahil yon ang unang beses na may nakatapos sa dungeon na yon. Kailan pa nangyari ang latsing yon? Ang batang yon ay si Sushiro Hayato, mas kilala sa laro bilang Joker, at naabot na niya ang max level. Siya lang ang tanging nakatapos sa 1-0 sa 30 na sikretong dungeons. Ang lahat ng ito ay salamat kay Kokon, ang lumikha ng laro. Pinatay siya matapos malaman na nakakasama sa mga manlalaro ang laro at tinangkang isara ang mga server. Pero bago siya namatay, inilipat niya ang kanyang isip sa loob ng laro. Ngayon siya na ang nagsisilbing gabay na espiritu nito. Bago pa siya nakilala ni Hayato, isa lang siyang ordinaryong manlalaro na may mababang level at laging ginugulpi ng mga orsi. Nang malapit na siyang mamatay, bigla na lang may sumulpot na isang babae na parang anghel, nagpakawala ng malakas na spell, at sabay-sabay na pinasabog ang lahat ng orsi. Siya si Kaori, isang lumanyang kaibigan. Nang gabing yon, pumunta sila sa isang bar para uminom at magkamustahan. Nabanggit ni Kaori na may plano siyang mag-farm ng sandamakmak na ginto. Dahil gipit na gipit din siya, pumayag agad si Hayato. Inabutan siya ni Kaori ng kontrata ng pautang, kung saan gagamitin niya ang pera para bilhin ang armor ng bayani, ang pinakamalakas na gamit sa laro. Kinabukasan, pumunta sila sa isang lihim na farming area na tinatawag na Forgotten Dragon's Nest. Bilang halimbawa, suot ang kanyang hero outfit, mag-isa niyang hinarap ang dragon at naglabas ng kapangyarihang tumagos sa boss na parang papel. Gulat na gulat ang batang nagtatago doon nang makita niya itong tapusin ang 2 dungsyon ng mabilis at makapag-farm ng higit sa 50,000 essences. Naisip ni Hayato na magandang pagkakataon ito at agad tinanggap ang alok. Dumiretso sila sa isang opisina ng pananalapi kung saan kinausap niya si Sonoda na nagsabing nakagawa siya ng napakagandang desisyon. Sa suot niyang bagong armor at bitbit ang inutang na pera, panay ang pagpapasikat niya hanggang sa may sumulpot na grupo ng mga assassin at sinabing uto-uto siya at na-scam siya. Nang lusubin siya ng mga ito, sinubukan pa niyang mag-log out sa laro pero may lihim ang lugar na yon. Isa itong E-zone at walang paraan para makatakas. Biglang may sumulpot na isang mage at ikinadena ang lahat. Pero hindi naman kailangan ni Hayato ng tulong. Mag-isang sumugod ang ating bida at pinagtataga ang lahat, salamat sa sobrang lakas na armor na yon. Humingi lang ng 0% ng mga nakuhang gamit ang kaibigang tumulong, tapos inisa-isa nila ang mga katawan ng mga natalong mage at kinuha ang lahat ng gamit. Gumamit si Xiaobi ng level 15 na Hellfire, at yon ay isa pang Badlander set. Maga-negatibo 15 milyon na yon sa mga armor pa lang. Sinubukang umatake ng isa sa mga kawatan, pero inatake siya ni Hayato mula sa ibaba at tinapos ang lalaki. 3 pa ang nagtangkang umatake, pero nawasak din sila sa isang tira lang. 9 na Badlander set na lahat yan, na nangangahulugang 27 milyon. Sabi ni Sonoda na hindi kapanipaniwala ang nangyayari. Lahat sila ay sobrang gaganda ng kagamitan. Sabi ni Hayato, kalaban niya ay isang noob, mataas lang ang level, at tumalon siya papunta sa lalaki hawak ang espadang nakatutok sa leeg nito. Sinabi rin niya na kahit ganito ang hitsura niya, sanay siya sa labanan. Nang oras na yon, may gumamit ng pamilyar na kidlat na nagdulot ng malaking pagsabog sa mage. Bago mamatay, sinabi ni Xiaobi sa kaibigan niya na bayaran ang ipinangako nito, kaya 1-0 kaluluwa ang inialay sa dambana. Ito ang mga lihim na kondisyon para humina ang selyo ng kristal. Si Kaori ang nagpakawala ng atake. Pagkatapos, gumamit siya ng level 30 na Hellfire at ipinatama ito sa ating bida. Pero alam ni Hayato na hindi ito tatalab sa hero armor niya. Gayunpaman, ang kapangyarihang ito ay parang isang globo na may mga haligi ng apoy sa paligid. Sinabi ni Kaori na ibang level ang kanyang Hellfire, at saka nagreklamo kay Sonoda kung bakit hindi nito nahuli ang ganyang klase ng bata. Sabi ng lalaki ay hindi mahina ang bata, pero iginiit ni Kaori na mahina ito dahil kilala niya siya. Nang oras na yon, tinanong ni Hayato kung ano ba talaga ang alam niya tungkol sa kanya dahil hindi pa siya nakapag-hunt sa mga level 70 na lugar gamit lang ang mga level 60 na kagamitan. Kung wala ang pinahusay na kakayahan, imposible ito.
Gulat na gulat si Kaori na buhay ang bata matapos tamaan ng kapangyarihan niya. Sinabi ni Hayato na sa nakalipas na taon, habang nagtatago siya bitbit ang perang inutang niya, pinahusay niya ang kanyang mga kakayahan, at magsisisi ang babaeng to kung akala niya ay ganoon pa rin siya. At muling nagpakawala ng kidlat si Kaori. Pero sa hindi kapanipaniwalang paraan, nagawang sanggain ito ng bata. Tinanong niya kung na-max na nito ang kanyang pariing, at bigla siyang natamaan sa mukha ng sarili niyang kidlat. Sabi ni Hayato, ito na siya ngayon, pero biglang may lumabas na kulay kahel na simbolo sa paligid niya. Naguluhan ang binata. Parang lumilindol pa nga, pero natupad na ang mga lihim na kondisyon, at nagbukas na ang sikretong lugar. At inilipat ang ating bida sa ilalim ng lupa. Dito niya nakita ang espiritu ng isang babae na nakakulong sa loob ng lumulutang na kristal. Inisip ni Hayato kung isa ba itong Nisi, kaya hinawakan niya ang kristal. Pamilyar ang babae, at nakasulat doon na siya ang babaeng nawalan ng mga alaala. Tapos biglang sumabog ang lahat. Nakawala ang babae at lumutang papunta sa kanya. Pagkatapos ay sumanib siya sa binata, at natanggap niya ang lahat ng mga alaala nito, pati na ang mga pinakahuli. Pagkatapos ay sumabog lang bigla ang kapsul niya, at nakalabas ang bata na wasak ang katawan. Sa huli, kailangan niyang manatili sa ospital. Pagkagising niya, nakita niya agad sa harapan niya ang kaibigang si Xiaobei. Sabi nito na kung hindi dahil sa kanya, patay na sana ang bata. Dahil gusto niyang siguraduhin na magbabayad ng utang ang kaibigan niya, pumunta siya sa bahay nito para silipin, at nakita niyang walang malay si Hayato. At akala talaga ni Xiaobei ay patay na ang bata. Dito na naalala ni Hayato na hinawakan niya ang kristal, at noong pumasok ang babae sa katawan niya, nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo. At ngayon ay naaalala na niya ang lahat. Sa kasamaang palad, tuluyan nang nasira ang kanyang area. Nang mga oras na yon, napaiyak ang ating bida dahil malaki ang binayad niya para doon. Sa waiting room, napagtanto niya na siguro nag-glitch ang sistema. Makalipas ang 1.5 oras, nagsisisigaw si Hayato, pilit kinukwento ang nangyari sa dalawang lalaki. Ipinaliwanag ng isa sa kanila na hindi artipisyal na nagtutusok ang iles ng kahit ano sa utak ng sinuman, at iniimbestigahan na nila ang kaso. Kailangan na lang maghintay ng kaunti pa ng bata. Sa sobrang kaba, sinabi ni Hayato na nakakapanlumo na hindi sila naniniwala sa kanya at muli niyang inulit ang nangyari. Pero may ibinulong ang isa sa mga lalaki na nahanap na nila ang sanhi. Hindi system error ang nagdulot ng pagsabog, kundi ang tumutulong tubig mula sa kisam na pumasok sa makina. Siguro dahil sa lumana ang gusali, pero may tumutulong tubig mula sa tubo sa itaas na palapag. Siyempre, hindi yon matanggap ng binata. Pero inulit ng lalaki na ang quest ng babaeng nawalan ng mga alaala ay hindi kailanman nag-exist. Kung may mga tanong pa siya, pwede siyang pumunta sa opisina nito kahit anong oras. Mas lalong naguluhan ang bata dahil kung walang ganoong quest, ano ang nakita niya roon? Biglang sumulpot si Sonoda kasama ang mga tauhan niya para hingin pabalik ang mga gamit o tapos na ang buhay niya roon mismo. Hindi alam ni Hayato kung paano nalaman ng mga lalaking ito na nasa ospital siya pero napagpasyahan na lang niyang tumakas mula roon. Pagkatapos nun, iniba niya ang listahan ng lokasyon ng mga ibebentang gamit at umuwi bitbit ang bagong i-res niya. Kaso nga lang, masyadong mahal ang mga bayarin. Bukod sa pagbabayad kay Xiaobei, wala na siyang pera. At ang huling Badlander set ay hindi maganda ang stats kaya hindi mabenta. Pero pagkatapos ibenta ang lahat at bayaran ang mga utang, dapat may matitira pa siyang nasa 300,000. Ngayon ay aalamin ng ating bida kung isa nga ba itong error, kaya bumalik siya sa El Dorado. Pero mukhang walang tao roon. Gayunpaman, baka may gumagamit na naman ng stealth. Ginamit niya ang kanyang detection watch, at talagang walang ibang players. Bumalik si Hayato sa gitna ng simbolo, na dati nang nagdala sa kanya sa isang sikretong lugar. Tinanong siya ng isang babae sa tabi niya kung ano ang iniisip niya, at ipinaliwanag niyang may hinahanap siyang babae sa loob ng isang kristal. Sinabi nito na baka siya yon, at may na-realize ang ating bida. Nagkatinginan ang dalawa ng may pagkalito. Sumigaw siya, at sinabi ng babae na hindi siya multo. Hinawakan ni Hayato ang mukha nito, at napagtantong nasa isa siyang rare dungeon na walang nakakaalam na nag-i-exist, kasama ang isang babaeng may alam sa laro. Tinanong siya ng babae kung talagang kilala niya ito. Nalito ang ating bida dahil kung isa itong Nisi, dapat may berdeng aura na lalabas sa paligid nito, at ang misteryosong babae ay muling pumasok sa katawan ni Hayato. Tapos ay tinanong nito kung iniisip pa rin ba niyang isa siyang Nisi. Naisip ng binata na napakakaiba ng lahat ng ito. Kasing liit na lang ng kamay niya ang babae ngayon, at sinabi nitong aalis lang siya kapag sinabi ng binata kung saan siya unang nakita nito. Naglalakad sila sa bakubakong lupa, pinag-uusapan kung paano nawala ang mga alaala nito, at kung paano ito napunta sa loob ng kristal. Sinabi ni Hayato na pakiramdam niya ay nakita na niya ito dati pero hindi niya alam kung saan. Ang nakapagtataka ay na-activate niya ang quest noong nakaraan, pero ngayon ay bigla itong nawala. Pero naroon lang sa tabi niya ang babae. Baka isang talaga siyang Nisi, at ginaya lang ng dev team ang mukha ng isang sikat na celebrity para sa kanya. Sinampal siya ng babae, inuulit na hindi ito isang Nisi.
Nagulat si Hayato na nahahawakan siya nito, at muling sinabi ng babae na hindi ito isang multo. Dahil nagdududa pa rin, binato niya ng mansanas ang babae, na lumusot lang sa kanya at nahulog sa lupa. Dahilan ito para mas malito ang ating bida, pero ipinaliwanag ng babaeng nahahawakan lang siya nito, dahil ang binata ang gumising sa kanya. Walang makakakita o makakahawak sa kanya maliban sa binata. Medyo nahiya si Hayato at naging interesado sa ideyang iyon. Sinabi niyang ang hirap maging isang nis, kaya isinigaw ng babaeng hindi siya isa sa mga iyon. Pero sinabi ng binata na kung hindi ito isang player, malamang nis nga ito. Samantala, isang elf ang nagmamasid sa lahat at tinanong si Kaori kung iyon ba ang lalaking tumangay sa pera ni President Mizuki. Sumang-ayon ang warrior at sinabing naging dahilan ito para mawalan silang dalawa ng 40 milyon. Sinabi ng elf na mukhang tanga ang bata. Sinabi ni Kaori na ganoon din ang naisip niya. Pero max level sa pariing ang bata, at kailangan lang nilang mabawi ang hero armor. Si Usumi Shingen, na max level at isa sa pinakamagaling na player sa laro, ay nagsabing inaasahan niyang babayaran siya ng 5 beses na mas malaki. Sumagot si Kaori na magbabayad siya ng maayos, kaya dapat bilisan niya. Habang handa na ang bow niya, sinabi ng elf na isang tira lang ang kailangan, pero nakaramdam ng kakaiba ang babae, kaya itinulak niya si Hayato para hindi ito tamaan. Dahilan para dumaplis lang ang palaso, kaya labis na nagulat si Usumi. Akala ni Kaori ay tumama ang atake nito at napahiyaw sa tuwa. Gayunpaman, nainis ang archer dahil naiwasan ng gago ang palaso, at may sumunod agad na counterattack, pero hindi ito tumama sa kanila. Handang-handa na para sa laban ang ating bida. Kitang-kita ng sariling mga mata ni Kaori na naiwasan nito ang palaso kaya naisip niyang imposible ito. Tutal, pang 82nd best player si Usumi. Sa sobrang inis, naghanda ng panibagong atake ang archer, at sa sobrang lakas nito, lumikha ito ng shockwave. Handa na si Hayato para magpari, pero sinipa siya ng buong lakas ng misteryosong babae. Naisip ni Usumi na alam ng binata ang mga abilidad niya. Tapos ay sinabi ng babae na sinadya nitong tumira mula sa mga anggulong madaling magpapatumba at mapipilitan siyang magpari. Alam niyang may abilidad ang lalaki na tumagos sa baluti na tatalo sa sarili nito. Kaya siya ganyan tumira. Pero ang tangang si Hayato ay hindi pa man lang nakarinig tungkol sa abilidad na yon. Nakuha yon ni Usumi kanina bilang reward mula sa isang secret quest, at siya lang ang nag-iisa sa buong mundo na mayroon yon. Imposibleng malaman iyon ng bata. Malamang ay isa lang itong pagkakataon. Gustong magpasikat ng archer dahil nanonood si Kaori, kaya ginamit niya ang satellite arrow skill, pero 3 segundo siyang hindi makakaatake. Naging maraming projectiles ang palaso, kaya tumakbo si Hayato para protektahan ang sarili. Naisip ni Usumi na hindi ito maiiwasan ng bata. Saka sinabi ng babae na, kaya niya itong iwasan. Kailangan lang nitong sundin siya, at mananalo ito. Hindi masyadong sigurado ang ating bida tungkol dyan. Kung patuloy siyang tatakbo, siguradong mamatay siya. Kaya mabuting sundin niya ang utos nito, dahil ayaw niyang bawiin ng mga ito ang kanyang hero armor. Kaya nagdesisyon ang binata na sundin ang utos ng babae, dahil wala naman siyang mawawala. Nagtaka si Usumi nang huminto sa pagtakbo ang bata. Ngayon ay sinusunod ni Hayato ang mga utos ng misteryosong babae, at lumikha siya ng malaking pagsabog na minsang nagpatalsik sa lahat ng projectiles. Sa huli, ang armor niya lang ang natira. Habang nakangiti, sinabi ni Usumi na tapos na ang misyon, at silang dalawa ay nag-teleport pababa roon. Gayunpaman, nang kukunin na sana ni Kaori ang armor, may napansin siya. Paunti-unting naglalaho ang mga items, at may lumitaw na talim malapit sa matulis na tainga ni Usumi. Si Hayato ito, ginagamit ang Badlander armor para sa stealth. 1 minuto ang nakalipas, sa ilalim ng lahat ng usok, sinabi ni Aikasaki na tapos na ang mga atake. Ngayon ay kailangan na lang nilang pababain ang dalawa roon. Tiningnan ng babae ang kanyang inventory, at nakita roon ang Badlander set, kaya inutusan siyang isuot ito agad dahil hinding-hindi siya mananalo laban sa isang long-range player. Kailangan niyang lumapit. Iyon ang plano. Pero sa kasamaang palad, nagawang salagi ni Usumi ang atake gamit ang kanyang bow. Sumunod, tumalon patalikod ang mas malakas na player at naghanda ng counterattack. Pero naging mabilis ang ating bida, hinawakan ang Hero Sword, at handang-handa na itong durugin. Sumigaw ang babae na mag-ingat ang binata dahil naghahanda ng atake si Kaori. Lumingon siya ng mismong sandaling iyon at nagpakawala ng magkakasunod na atake na nagpatalsik palayo sa babaeng blonde. Sa kasamaang palad, binigyan nito si Usumi ng pagkakataon para magpakawala ng palaso. Nagbabala si Aikisaki na kailangang bantayan ni Hayato ang kanyang kanang bahagi, kaya mabilis siyang lumingon. Pagkakalapit ng palaso, ginamit ng ating bida ang kanyang perfect parry, dumiretso sa isang counterattack nang hindi binibigyan ng pagkakataong makapag-isip ang archer. Ginamit ni Hayato ang Divine Guillotine at tinalo ang pang 82nd best player sa buong mundo. Gayunpaman, ginamit ni Usumi ang Goddess Mercy, na nag-teleport sa kanya sa pinakamalapit na syudad noong bumaba sa 0% ang kanyang health. Ganoon din ang ginawa ni Kaori na malubhang nasugatan. At nakaalis din ang dalawa mula roon na may sugatang ego, habang sobrang pagod ang ating si Hayato pero gulat na nanalo siya.
Nangiti ang babae at sinabi na niya sa kanya na ipapanalo niya ang laban na ito. Dahilan para mapagtanto ng binata na hindi nga talaga siya isang nise, kundi isang goddess of victory. Pakaalis nila sa lugar na yon, ipinaliwanag ni Ikusaki na mula ngayon, kung patuloy niyang ibibigay sa kanya ang lakas nito, lagi siyang mananalo sa bawat laban. Alam ng binata na hindi ito nagsisinungaling. Medyo matagal-tagal na rin mula nang magsimulang maglaro si Hayato ng Final Kingdom, kaya alam niyang may malaking agwat ang lakas nila ni Uzumi. Isang pro player ang lalaking iyon. Wala nang duda roon. Kung nagkaharap sila sa normal na sitwasyon, kahit may Hero's Armor pa siya, siguradong madaling matatalo ang binata. Pero salamat sa babae, nanalo siya, at astig siyang nanalo. Sa totoo lang, sino ba talaga ang babaeng ito? Nakiusap ito sa bida na tulungan siyang maibalik ang kanyang mga alaala, at tutulungan naman niya itong maging pinakamagaling sa buong mundo. Hindi napapayag ang babae na may tumalo pa sa kanya kailanman. Gayunpaman, tinanggihan ni Hayato ang alok nito. Habang suot ang Hero's Armor niya, ipinaliwanag niyang maganda ang alok, pero nahihirapan na siyang isalba ang sarili niyang buhay, kaya wala siyang oras para tumulong. Tuwang-tuwang sinabi ni Aikasaki na kapag naging number 1 ang binata sa buong mundo, magiging kampeon siya, at hindi na kailanman mamumroblema sa pera. Sabi ni Hayato, ipapanalo raw siya nito kung susundin niya lahat ng utos niya, kaya ang tanging pagpipilian lang niya ay sundin siya o matalo, at ayaw rin naman niyang sumikat. Sa bagay, ayos na ang lahat kung ano sila ngayon, kaya mas mabuting humanap na lang siya ng mas babagay na tulungan siya. Dahil kabisado niya ang laro, dapat ay mabilis lang bumalik ang mga alaala niya. Nag-alala ng husto ang dalaga nang mag-log out ang binata dahil wala siyang ibang pwedeng kausapin. Sa totoong mundo, pinapagalitan si Kaori dahil pumalpak ang plano at nawalan ng higit 40 milyon ang boss niya. Pero, pilit niyang sinasabi na hindi kaya nang pinadala niyang pro player ang trabaho. Dito na pinigilan ng isang tao si Sonoda nang akmang sasampalin nito ang dalagang blonde. Sinabi ng misteryosong lalaki na hindi maibabalik ng lahat ng ingay na ito ang pera. Dapat pa ngang magpasalamat si Kaori sa presidente dahil hindi siya sinampal. Tapos ay tinanong niya kung talagang natalo ni Hayato si Yuzumi Shingen, at sumang-ayon siya na kahit ang archer pa mismo ang magpatunay nito. Isang simpleng lalaki na tinalo ang pro player na mukhang hindi naman talaga ganoon kagaling. Sabi ng presidente, baka magamit nila ng maayos si Hayato sa tamang panahon. Sa bahay, kailangang magbayad ng bida ng higit sa 15 milyon para mabayaran ang utang niya. Ngayon ay nabayaran na sa wakas ng binata ang lahat ng utang niya, at baka dapat naghintay muna siya dahil may kaunti pa naman siyang oras. Talagang mahilig gumastos ng malaking pera ang mga tao. Kung hindi siya mag-iingat, mauwi siya sa wala. At nariyan pa ang problema kay Sonoda, na hindi siya basta-basta titigilan, at napakaliit nga naman ng mundo. May 270,000 na lang sa account ng binata. Siguro medyo mukhang pera lang siya, dahil pwede naman siyang tumira sa mas mura at maliit na kwarto, lalo na't naisip pa naman niyang mag-travel sa ibang bansa saglit. Pero sa ngayon, pangarap na lang muna iyon. Pero kung iisiping mabuti, para na ring isang paglalakbay ang Final Kingdom. Samantala, isang linggo nang nalulungkot ang dalaga kakahintay sa pagbabalik ni Hayato. Doon na siya sumulpot sa likuran niya. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Tinanong ni Hayato kung bakit nandyan pa rin siya, at hiniling ng dalaga na pag-isipan ulit nito ang alok niya dahil makakahanap sila ng paraan para payamanin ang binata. Hindi pa rin naiintindihan ng bida ang lahat at wala siyang interes, kaya sinabihan niya itong humanap na lang ng iba. Pero sabi ni Aikasaki, wala namang mawawala sa kanya kung makikinig siya dahil sa plano niya, hindi naman sisikat ang binata. Kaya pumayag si Hayato na makinig at laking gulat niya sa narinig niya. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing ipapakita niya sa kanya. Ang Cursed Sanctuary ay isang piitan na kilalang hindi pa kailanman natatapos ng kahit sino simula ng ilunsad ang laro. Ipinaliwanag ng dalaga na kapag natapos nila ito, makukuha niya ang pambihirang aklat na gustong-gusto niya. Pero naisip ng bida na ang tanga naman para sundan siya roon dahil lang sa isang aklat lalo na't nakakatakot ang lugar na yon. Gayunpaman, pilit na sinasabi ng dalaga na yayaman siya roon. Ipinaliwanag ni Hayato na kahit magsanib puwersa pa ang 5 pinakamagagaling na guild sa mundo, hindi pa rin nila kayang tapusin ang lugar na yon. At ang mga taong pumasok doon ay parang gumawa ng kasunduan na huwag nang pag-usapan kung anong mga halimaw ang naroon o kung gaano karaming palapag ang meron ito. Ang tanging sinabi lang nila ay idinisenyo ang lugar na iyon para walang manlalaro ang manalo. Sa totoo lang, para malampasan iyon, kailangan nilang maghintay na kusa itong bumagsak. Ipinaliwanag niya na ang Final Kingdom ay isang ear game na ginawa ng AI, software na base sa isang aklat, kaya nakasunod sa orihinal na gawa ang mga quest nito. Ang totoo, malaki ang nagiging epekto ng mga kaalaman mula roon sa kakayahan at diskarte sa loob ng laro. Dahil dyan, gusto malaman ng dalaga kung anong kinalaman niyan sa piitang ito. Dahil noon pa man, bumaba na ang isang Demon King sa mapayapang kontinente at sinira ang lahat doon para tapusin ang halimaw. Nagkaisa ang lahat ng hari sa kontinente para bumuo ng hukbong lalaban, pero natalo pa rin sila ng kakaibang lakas ng Demon King.
Kaya inialay ni Prinsipe Edward ng kaharian ng Aslam ang sarili niyang katawan para ikulong ang halimaw, pero ang paggawa niyan sa isang mortal na katawan ay nangangahulugang mabubuhay lang siyang muli kapag namatay na ang sisidlan niya. Para pigilan ito, pumasok si Edward sa templo para protektahan ang katawan niya mula sa labas ng mundo. Gayunpaman, 500 taon na ang nakararaan, kusang nagsimulang humina ang katawan ng lalaki. Naging mahirap na ang pagkontrol sa kapangyarihan ng Demon King. Kaya isang araw, umagos ang isang alon ng madilim na kapangyarihan mula sa katawan ng matanda, at dito ipinanganak ang 12 Demon Lords na nagpahina sa balanse ng buong mundo. Sa laro, tungkulin ng mga manlalaro na maging mga bayani at iligtas ang mundo. Base sa pagdaloy ng kwento, aabot sila sa Chapter 2 sa oras na mabuhay muli ang Demon King at mamatay ang matandang si Edward. Pero, may ilang pro players na sumubok sirain mag-isa ang Magic Seal, pinatay ang 12 Lords at pinilit na umabot sa Chapter 2, pero lagi silang nabibigo sa Cursed Sanctuary. Habang nakangiti, sinabi ni Aikasaki na ibig sabihin, silang dalawa ang magiging mga bayani na magsisimula ng Chapter 2. Dito na matinding kinabahan si Hayato at inulit na imposibleng talunin ang lugar na ito, dahil ginawa ito para hindi malampasan hanggat hindi namamatay si Edward. Ngunit kalmadong sinabi ng dalaga na alam niya kung paano tapusin ang santuaryo. Medyo nalito ang bida sa labis na kumpiyansa ng dalaga. Iginigiit niya na simula pa noong laban na yon, dapat naisip na niya na kakayanin talaga nila ito. Saka naalaala ng binata ang napakatinding laban kani-kanina lang, at sinabi nitong siya pa rin ang bahalang magdesisyon kung maniniwala siya o hindi. Kahit ano paman, hindi ito isang area. Kaya kahit mamatay siya roon, hindi mawawala ang mga gamit niya. Sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa ang binata. Wala namang masama kung susubukan, hindi ba? Sinasabi nitong paniguradong mananalo na rin sila ngayon, at napagtanto ni Hayato na ganito rin ang ekspresyon niya noong nakaraan. Hindi ito isang kasinungalingan. Kung gagana ito, talagang lalangway siya sa pera. At kaya lumarga na ang dalawa. Pumasok ang bida ng palihim sa santuaryo habang suot ang Badlander set. Samantala, ipinaliwanag ng dalaga na kayang alisin ng kakayahan ng mga mage ang pagiging palihim niya kung hindi siya mag-ingat. At sa tuwing magbibigay siya ng signal, kailangang umatake ng bida. Pero may kakaiba rito dahil ang mga misyon sa Final Kingdom ay halos umiikot sa pagiging isang bayani habang nilalabanan ang hukbo ng Demon King. Pero ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang kontrabida na tumutulong para buhayin ang mismong halimaw na yon. Tinanong ni Aikasaki kung susuko na ba ang binata sa pagkuha ng pambihirang aklat, pero sinabi niya na laro lang naman ito at gusto niya lang talaga ang pera. Dito inatake siya ng kalaban mula sa likuran pero naging mabilis ang dalaga at sinipa papalayo si Hayato. Napakalakas ng lalaking iyon, at walang kaide-ideya ang binata kung paano siya nito napansin. Tapos ay naglaho ang mandirigma, at naisip ng bida na nagtatago sa dilim ang halimaw. Nang hindi inaasahan ng binata, ginamit ng isang mage ang kapangyarihan nito, at biglang nawala ang kanyang stealth. Sa harap ng napakaraming kalaban, siguradong katapusan na niya. Inilunsad nila ang kanilang atake, at tumakbo si Hayato habang nagpapalit ng armor ng mabilisan. Habang tumatakbo, isang kakatwang anino ang nabuo. Isa itong dambuhalang kalaban, pero handa na ang binata gamit ang kanyang Hero's Sword, at matagumpay niya itong nasangga habang nakabawi ng malakas na atake. Nagsimulang gumamit ng kapangyarihan si Hayato. Gayunpaman, isinigaw ng dalaga na hindi gagana ang mga pisikal na atake. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat at nahiwa na ng pira-piraso ang halimaw. Sa pagkalito, inisip ng bida na naging napakadali lang nang nangyari. Sumigaw ang dalaga na kapag nasira ang mga estatwa, dumadami lang sila. Nagreklamo si Hayato na sana inuna muna niya itong sinabi, at kumaripas siya ng takbo para mabuhay, pero napalibutan na siya ng mga batong mandirigma. Mabilis na iniwasan ng bida natin ang nakamamatay na atake mula sa malaking halimaw. Kasabay nito, isang estatwang mage ang nagpakawala ng bolang apoy sa kanya, na sa kabutihang palad ay perpekto niyang nasangga at naibalik sa kalaban, kaya nahati ito sa dalawa. Pero sumigaw ang dalaga na dumadami lang sila kung bahagi lang nila ang nasisira sa atake, pero wala nang ibang magawa ang binata. Lumitaw ang isang anino sa poste at may sinabi sa hindi malamang wika, at nagsimulang mabuo ang mga estatwa mula sa mga durog na piraso para protektahan ang hari. Mukhang ang higanting iyon ang talagang mahalaga rito. Iniligtas ng dalaga si Hayato sa isa pang atake, at sinabihan siyang huwag tingnan ang nasa poste. Pinana siya ng isang archer, at isinigaw ng dalaga kung saan ito nanggaling. Napigilan ito ng bida, at binalaan siya nito tungkol sa isa pang atake, na naiwasan naman ng binata. Sinabi rin niya na gumagamit na sila ng mahika ngayon at walang tigil ang pag-atake nila. Nagpakawala ang mga estatwang mage ng walang katapusang ulan ng mahika na mabilis iniwasan ni Hayato, saka siya gumanti ng atake gamit ang kanyang Hero's Sword. Nagtanong siya tungkol sa iba pa, at sumagot ang dalaga na wala na silang magagawa roon. Dahil masyadong maraming estatwa, kailangan na nila ng plan E, at ang sinasabing plano ay tumakas dahil hindi sila pwedeng gumamit ng return scroll. Sa bagay, isa itong epic donjon. Mahigpit na tinititigan at sinusundan ng halimaw sa poste ang binata,
Pero napansin ito ng dalaga kaya sinabihan niya si Hayato na mag-ingat. Muntik nang magpadala sa kamatayan ng bida natin ang nilalang na iyon. Tapos ay naghahanda na ang kalaban ng panibagong matinding atake. Nagawa muling ipari ng hari ng parian ang isa pang atake, kaya tumalsik papalayo ang malaking halimaw dahil sa malakas na shockwave. Pagtapak nito sa lupa, marahas itong sumugod na nakakabilib na napari sa napakatinding laban na ito. Diretsong inatake ni Hayato ng kanyang espada ang halimaw na bato, pero syempre, hindi ito sapat para matalo iyon. Kaya nagpatuloy lang ang bida sa sunod-sunod at mabibilis na atake ng walang tigil. Sabay silang umatake, kaya nagkabanggaan ang mga sandata nila at gumawa ng malakas na pagsabog. Naisip ni Hayato na hindi sila papatakasin ng ganun lang, kaya tinanong niya ang kaibigan niya kung may iba pa silang lusutan. May kakaiba siyang plano at sinipa siya papunta sa kalaban. Dahil sa estratehiyang iyon, bumaon ang espada niya sa dibdib ng halimaw na bato. Bumaon ang sandata sa katawan nitong bato, pero hindi iyon nasira, at nabigyan pa ng pagkakataon ang higanteng halimaw na sipain si Hayato. Sinimulang buksan ng kalaban ang sugat sa dibdib nito, bago ito tuluyang sumabog at naging mga anino. Litong-lito ang bida sa nangyayari, pero ipinaliwanag ni Aikasaki na ang core ang kahinaan nito. Pwede sana iyon gawin ni Hayato kanina pa, pero pinarami niya muna ang mga rebulto bago marating ang boss. Napakahirap gawin ng estratehiyang iyon para sa mga nasa warrior class. Ngayon, ang tanging paraan ay sirain ang mga rebultong bato hanggang sasabihin niyang pwede na silang umalis. Naguguluhang nagtanong si Hayato kung hindi ba dadami ang mga ito, at sinabi ni Aikasaki na may plano siya. Nagpatuloy ang ating bida sa kanyang perpektong pagpari nang magsimulang gumuho ang lupa sa kanyang paanan, dahil mabigat ang mga atake ng warrior kahit pari lang ang ginagawa niya. Pagkatapos, inatake ng bida ang isa pang rebulto, pero ipinaliwanag ng dalaga na may suot silang armor. Kaya kailangang asintahin ng binata ang kanilang mga leeg, at ganon niya ang ginawa ni Hayato nang hiwain niya ng espada ang kahinaan ng rebulto. Sunod-sunod na natatalo ang padami ng padaming mga gwardyang bato. Sa kasamaang palad, nagsimulang gumamit ng iba't ibang mahika ang mga rebultong mage. Sinabihan ni Aikasaki ang binata na ipari ang lahat, at iyon nga ang mismong ginawa niya sa bawat atake. Bumagsak ang mga mahika sa mismong mga rebulto at nawasak silang lahat. Mukhang nainis doon ang malaking halimaw, at may sinabi ito sa wikang hindi pamilyar. Base rito, isa pala itong shadow duplication skill. At syempre, nabuhay ulit silang lahat para protektahan ang matanda. Higit pa sa doble ang dami ng hukbo nila ngayon. Kinakabahan, umasa ang binata kay Aikasaki, at tingin ng dalaga na gagana ito. Sabay-sabay silang umatake, at sinabihan niya si Hayato na lumipat mula sa pag-atake papuntang pagdedepensa. Napari niya ang lahat, habang walang tigil ang mga archer. Sinipa ni Aikasaki ang binata para hindi ito tamaan. Talagang nakakamatay ang pulang kapangyarihang iyon, pero abala si Hayato sa pagdedepensa sa isang direktang atake. Mukhang tinamaan ang bida doon, pero lumipat na siya agad sa susunod niyang atake. Gamit ang naipong puwersa, hinati niya ang rebulto sa maliliit na piraso. Dahil sa babala ni Aikasaki na may paparating mula sa kaliwa, nagawa ng bida na ipari ang mga palaso. Pero isang malakas na atake ang tumama sa bewang ng binata mula sa likuran at tumagos ito sa kanya. Hindi rin tumitigil ang mga palaso. Napilitan tuloy si Hayato na gumamit ng isang intermediate stamina potion. Isang malakas na pagsabog ng lason ang namumuo sa mga kulay ubeng simbolo, at sinabihan ni Aikasaki ang binata na ipari iyon papunta sa kalaban. Iyon nga ang ginawa ng binata na hindi inaasahan ng halimaw. Pero kahit ganon, nakatakas pa rin ito sa saktong oras. Padami ng padami ang bumubulusok na lason, at lahat ng iyon ay ibinalik sa kalaban. Tumama ang isa sa mismong balikat ng halimaw, at unti-unting nalusaw ang buo nitong katawan. Nang sandaling iyon, napansin ni Aikasaki na unti-unting dinaragdagan ng kalaban ang mga anino para manalo. Kailangan muna nila itong tapusin, kaya ang tanging paraan lang ay lusawin ang halimaw. Maraming atake ang itinaboy ni Hayato at sumigaw na wala nang matatakasan ang halimaw. At ganun na lang, tuluyang nalusaw ang boss, kaya nagkadurog-durog ang iba pang mga rebulto. Sinabi ni Aikasaki na binalaan na niya si Hayato na iyon ang pinakamalakas at kumokontrol sa lahat. Maswerte lang sila na sunod-sunod na nakagamit iyon ang poison explosion ng 5 beses. Kung hindi dahil doon, hindi sila mananalo. Isa itong spell na madalas baliwalain ng mga sorcerer dahil mababalang ang pinsalang dulot nito. Matututunan ito pagtuntong sa level 50. Pero may kamangha-manghang kakayahan ang skill na ito lang ang tanging mahika na kayang lumusaw sa mga itim na rebultong bato. Ang tanging dahilan kaya niya sinabihang umatake ang binata ay para paramihin sila, at para tumaas ang tsansang lumabas ang poison explosion. Hinawakan ni Aikasaki ang kamay ni Hayato, at nakangiting sinabing pumunta na sila sa susunod na palapag. Kahit na inalay ni Prinsipe Edward ng Aslam ang kanyang katawan para ikulong ang Demon King 500 taon na ang nakararaan, oras na mamatay siya, babalik ang higanteng halimaw. At habang humihina siya, lalo ring humihirap ang pagpigil sa kapangyarihan ng demonyo.
At ayon, naroon na silang dalawa sa Cursed Sanctuary sa 39 floor kaharap ang isang higanteng halimaw na agilang may 3 ulo. Ito ang final boss. Kapag natalo si Hayato, mababaliwala ang lahat. Sumang-ayon ang binata habang umiiwas sa isang atake. Nagpapalabas ng magkakaibang uri ng mahika ang bawat bibig nito at tumira ng apoy at yelo patungo sa bida. Nagawang ipari at salagin ng ating master ang lahat ng atake. Dahil doon, sumigaw si Aikasaki na ang krus sa gitnang liig ang kahinaan nito. Pagkatapos ay buong lakas na sumugod si Hayato at pinuruhan ang halimaw. Napasigaw sa sakit ang Griffin habang unti-unti itong nawawasak. Hindi pa nakontento, mas ibinaon pa ng bida ang kanyang espada. At nang bumagsak ang halimaw, nag-level up si Hayato. Ngayon ay nasa level 75 na siya, na siyang maximum level. Na-clear na ang huling palapag. Ang sikat na si Edward na lang ang natitira. Ipinaliwanag ni Aikasaki na kapag nawalan siya ng lakas ng loob, matatalo siya dahil mas malakas ito kaysa sa kahit sinong nakalaban nila. At maya-maya ay bumukas ang pinto. Habang sumasagot si Hayato na alam niyang isa si Edward sa pinakamalalakas sa laro, nakaupo ang lalaki sa kanyang trono. Nagkomento si Edward na pumasok ang paslit doon nang alam kung anong klaseng lugar iyon. Mabilis na bumalot ang isang madilim na aura mula sa lalaki, at bumagsak ng 100% ang physical defense ni Hayato. Dahil ito sa spell na Pride of the Supreme Ruler. Nagreklamo si Edward na gumawa ng kasalanan ang bata dahil inistorbo nito ang pagpapahinga niya at bumagsak pa ng 100% ang magic defense ng binata. Habang napagtanto ni Hayato na ibig sabihin nito, kahit ang simpleng atake ay pwedeng mag-iwan ng nakakamatay na sugat. Sumigaw ang lalaki na dapat nitong pagbayaran iyon ng sarili nitong buhay at bumagsak ng 100% ang stamina ng binata. Dahil doon, tumayo ang kalaban at naghandang tapusin ang bida. Mabilis na sinipa palayo ni Aikasaki si Hayato. Kung hindi dahil doon, siguradong napatay na siya ng unang atake pa lang. Naghinala tuloy si Edward dahil nakailag ang binata kahit wala itong stamina. Hinablot ng dalaga ang buhok ng binata at nagreklamo ito na kaya naman niyang umiwas. Pero kung tutuusin, mawawala na sana siya ng ulo kung wala si Aikasaki. Napakabilis at napakalakas ng mga atake ni Edward gamit ang madilim nitong sandata. Tumalsik si Hayato dahil sa isang hampas at napakabilis sumugod ng kalaban kaya hindi na nakatulong si Aikasaki. Tingin ko sa pagkakataong ito, tapos na ang bida. Tapos na sana siya, kung hindi siya ang master ng pagpari. Nagkabanggaan ang dalawang espada na may malakas na tunog, at sinalo ni Hayato ang puwersa, hindi si Edward, kaya ibig sabihin ay hindi gumagana ng maayos ang pagpari niya. Malakas na bumagsak ang binata sa pader habang 0 ang physical at magical defense niya. Dagdag pa riyan, naubos na rin ang stamina niya at hindi na gumagana ang kanyang pari. Mukhang imposible nang manalo laban sa ganitong kalaban. Nagagawa pa rin ang binatang dumepensa ng kaunti gamit ang espada at liksi niya. Pero uhaw sa dugo si Edward at nakahanda na ang isa pa nitong atake. Sunod-sunod at matitinding hampas na walang tigil. Nahihirapan ang bida nating salagin ang lahat ng ito. At mas malala pa rito, nagka-crack ang espada niya. Naisip ni Hayato na sadyang inasinta iyon ng lalaki. Isang tama pa at mababali na ang espada. Mabuti na lang, mabilis na hinila ni Aikasaki ang bata palayo. Kaya naman sobrang naguluhan si Edward. Humarap siya at agad na naglunsad ng panibagong atake gamit ang kanyang espada. Napasubsob ang bata sa lupa, basag ang kanyang mamahaling espada ng bayani, at naglaho ito. Dahil 0 na ang durability nito, sinabihan ni Aikasaki ang bata na tumigil sa pag-iyak at lumaban pa rin dahil hindi magpapahinga si Edward. Natuwa ang dalaga nang mapansin niyang itinaas ng kalaban ang kanyang braso at hinila si Hayato palayo sa shockwave. Bumutas ito sa pader at sinabihan ni Aikasaki ang binata na tumakbo roon. May isang kamangha-manghang baluti roon na bago pa. Ang mga taong nakalaban ng Demon King 500 taon na ang nakalilipas ang nag-iwan ng mga kagamitang iyon doon. Napansin yun ni Edward at tila medyo naasiwa, pero iyon ay dahil naalala niya ang kanyang mga lumang kaibigan. Hindi makatakbo ang tanga dahil wala siyang stamina. Kaya hinawakan ni Aikasaki ang kamay niya at bigla siyang inihagis. Kaya naman sobrang nagalit ang malaking lalaki, nagrereklamo na dudumihan nito ang kagamitan ng kanyang kasama. Ang atake ng kanyang espada ay lumikha ng itim na wave na may kidlat na sumusunod sa bida. Ang lapit-lapit na ng espada, pero hindi malaman kung aabot ba si Hayato sa oras. Isang malaking pagsabog ang naganap sa silid. Sobrang nag-alala si Aikasaki sa kanyang kaibigan. Nakatayo ang binata sa harap ng isang espada ng liwanag. Sinabi ni Edward na pinili ng Alandate ang bata bilang tagapagmana nito. Hindi na niya mabitawan ang espada. Legendary ito at may 500 damage. Ito ang espadang ginamit ng kanyang kalaban para isil ang Demon King. Hindi alam ni Hayato kung bakit siya ang pinili ng armas, pero pagkahawak niya rito, tumaas ng 3 ang lahat ng skill levels niya at nawala ang mga debuff. Sobrang lakas na ngayon ng ating bida at gagamitin niya ang espada sa abot ng makakaya nito. Sumigaw si Aikasaki na ito na ang pagkakataon niyang umatake kay Edward.
Sumugod siya, sinasabing mas maganda pa ang espadang ito kaysa sa espada ng bayani at ginamit ang Iondite skill na 5 beses lang magagamit sa isang araw. Mukhang katapusan na ito ni Edward, pero hindi dahil gumanti siya ng atake. Isang higanting asul na sinag ang bumulwak mula sa loob ng isinumpang santuaryo. Tapos sa tabi nito, lumitaw ang isang madilim at itim na sinag. Nagsanib ang dalawang enerhiya habang naglalaban ang dalawa at sumabog ang lahat sa kulay lila kahit sa labas ng lugar. Napasubsob ang ating bida ng walang baluti dahil umabot na sa 0 ang durability nito. Pero mukhang ayos na ayos pa rin si Edward. Dahil nagdurugo ang bata, patuloy siyang nababawasan ng buhay, at ang lalaki ay tila hindi man lang nasaktan. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa bida at ginamit ang kanyang sacrifice skill, pinuno ang buhay ni Hayato at nawala ang sa kanya. Nang sandaling iyon, sinabi ni Edward na matagal na niyang hinihintay ang kanyang tagapagmana at masyado pang baguhan ang bata. Pero may posibilidad na ipasa sa bata ang enerhiya ng lalaki at pati na rin ang mga alaala niya sa digmaan. Namatay ang mga kaibigan niya at sumumpa si Edward na hindi niya kailanman mapapatawad ang Demon King. Hiniwa ng lalaki ang bawat atake mula sa halimaw pero hindi niya ito matalo gamit lang ang sarili niyang lakas. Alam iyon ni Edward pero nang mabaon ang Alendate sa dibdib ng hari, naisil niya man lang ito. Sumigaw ang halimaw na kung isil niya siya dahil mortal siya, pag namatay siya, babalik ang halimaw sa mundo. Pagkatapos noon, itinayo ng lalaki ang mahigpit na pinoprotektahang santuaryo. Dahil kung mabigo siya, babalik ang Demon King. At sa paglipas ng maraming taon, hindi na kinaya ng katawan niya na taglayin ang kapangyarihang iyon. Kailangan niya ng ibang gagawa nito. Kaya naman nailipat kay Hayato ang kapangyarihan ng Demon King dala ang misyong panatilihin itong nakasil, kasama ang kakayahang gumamit ng mga skill nang hindi nababawasan ang buhay, at tumaas ng 20 points ang lahat. Mayroon na ngayong masamang aura ang bata, nagulat nang mapagtanto na buong oras na naghintay si Edward para lang sa taong papalit sa kanya, at ako ng napakabigat niyang pasanin. Pagbalik sa dungeon, isang nakakabinging pagbagsak ang umalinggaw sa sahig, at bumulagta si Edward habang umuubo ng dugo. Tumakbo si Hayato papunta sa kanya, pero umiti lang ang kaluluwa ng mandirigma, iniiwan ang kinabukasan ng mundo sa mga kamay ng bata. Bago pa man magwala sa kaba si Hayato, sumabog ang lugar, nagpaputok ng higanting haligi ng liwanag na humiwa sa kalangitan, at nag-trigger ng isang global system announcement. Natigilan ang mga manlalaro sa buong mapa at naiwang tulala nang makita nilang nagdala ng bagong panahon ang pagkamatay ni Edward. Sobrang lawak nito na kahit sa kalawakan ay kitang-kita ang liwanag, habang nagsimulang lamunin ng isang madilim na enerhiya ang mga kontinente, senyales na tuluyan nang nasira ang seal ng Demon King. Nagbabala ang system na may mga halimaw na lumilitaw, na nagpakita ng napakaraming aninong may pulang mata, na mabilis na naging isang hukbo ng mga demonyo. Dahil wala silang naintindihan, gulat na gulat ang mga manlalaro nang makita nilang tumaas sa 79 ang level cap. Isang nakakabulag na liwanag ang bumalot sa kalangitan, na umagaw sa atensyon ng buong kaharian ng Aslan, kung saan pinagmamasdan ng hari ng mga duwende ang pangyayari mula sa balkonahe. Agad na napagtanto ni Ulysses na pumanaw na ang maalamat na bayani, pero nagtaka siya dahil masyado pang maaga para mamatay siya. Sa gitna ng lahat ng ito, naiwang nakatitig si Hayato sa kalangitan na pinunit ng enerhiya. Patuloy na nakatitig si Hayato sa langit, pilit pa ring iniintindi ang pagkamatay ng bayani, hanggang sa biglang lumitaw si Aikasaki, binabati ang bata, at nagpakita ng malaking ngiti ng ibunyag niyang namana ni Hayato ang titulong Demon King Sealer. Nakatitig siya sa sarili niyang mga kamay, hindi makapaniwala sa bagong responsibilidad, pero nataranta siya nang mapagtanto niyang patuloy na ubusin ng seal ang mana niya ng walang tigil. Sa labis na desperasyon, nagreklamo siya na hindi ito ang plano at agad na hiningi ang rare class book, na siyang tunay na pabuya. Kinabahang tumawa si Aikisaki at pinilit itong idaan sa biro, inaming dapat ay nasa silid ni Edward ang item, pero nawala sa kontrol ang lahat. Habang pinagpapawisan ng malamig, sinabi niyang baka naging alikabok na rin ang sagradong aklat kasama ng santuaryo. Umalinggaw ang desperadong sigaw ni Hayato sa kabundukan ng laro, lumipat sa totoong mundo kung saan hinubad niya ang kanyang EV headset na parang naubusan ng kaluluwa. Habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw, naghinagpis siya dahil 2 araw siyang tuloy-tuloy na nakalogin, pero nauwi sa gulat ang pagod niya at bumula ang bibig ng maalala ang maalamat na espadang nakuha niya kay Edward, na isang bound at non-tradable na item. Mas malala pa, habang buhay nang nakadikit sa account niya ang titulong sealer, kaya wala siyang napala at wasak na rin ang milyon-milyong halaga ng baluti niya. Sa sobrang panlulumo, napasubsob siya sa sahig habang umiiyak sa walang kwentang pagkalugi at sinisi si Aikasaki sa lahat. Naiisip ang multo na nang-aasar pang nagpa-peace sign. Nanginginig mula ulo hanggang paa, halos hindi na siya makatayo, at bumagsak siya sa sahig habang inamin sa sobrang gutom niya, wala na siyang lakas para magalit. Pagkakita sa orasang pumalo ng 6 oras 35 minuto, naghinagpis siya dahil hindi man lang siya maka-order ng delivery.
Kaya napagpasyahan niyang kalagkarin ang sarili palabas at maglakad sa mga walang taong kalsada para maghanap ng 24 hour na kainan. Pero naudlot ang paghahanap niya nang may dumaang itim na van at biglang pumreno para pumarada sa tabi niya. Mula sa loob ng sasakyan, tahimik siyang pinagmasdan ng 3 maaninong figura, dahilan para manlaki ang mga mata ni Hayato at pagpawisan ng malamig nang maramdaman niyang kumakatok na ang panganib. Inutusan ng leader na suriin ang mukha ng biktima, hinablot ang bag mula sa ulo ni Hayato, at naguguluhan siyang napakurap nang makita ang sarili na itinapon sa lupa habang pinapalibutan ng 3 nakakatakot na lalaki. Nang laki ang mga mata niya nang makilala ang mga kumidnap sa kanya, naalala ng suluhin niya at nakawan ang mismong team na ito sa disyerto ng laro. Sumigaw ang lalaking nakasuit at may salamin, pilit na binabawi ang mga item at pinagbantang papatayin siya kung tatanggi. Nang mapagtanto niyang nakidnap siya dahil lang sa in-game loot, napangiti siya ng kinakabahan, pinagpapawisan ng malamig dahil alam niyang tapos na ang maliligaya niyang araw. Malayo roon, lumipat ang eksena sa isang residential building sa ilalim ng liwanag ng buwan, kung saan nakadapa si Shoma sa kanyang kama, nagrereklamo na kailangan niyang magpatalo ng sadya sa mga baguhan. Nakahiga lang doon si Shoma dahil sa sobrang inip, napabuntong hininga nang maalala niya ang nakakatawang alok na natanggap niya. Alam niyang mukhang binabaliwala lang ng mga pros ang mga underground arena, pero sa totoo lang, puro retiradong veterano ang laman ng mga tournament na iyon. Habang nagkakamot ng ulo, naalala niya na kahit ang mga halimaw na iyon ay nagpapawis ng dugo para lang manalo, at nagitngit ang kanyang mga ngipin nang maisip na inutusan siyang lumaban sa impyernong iyon. Sa galit, pinakyaw niya ang kisam, nagrereklamo na iyon dapat mismo ang isinagot niya on the spot. Ang problema, sa totoong buhay, nauwi siya sa pagluhod habang pinalilibutan ng gang, umiiyak habang pinipilit siya ng mga nakasweet na lalaki na tanggapin ang plano. Habang sinusubukang kalimutan ang kahihiyan, nagreklamo si Shoma na mas mabuti pang matulog na lang habang ang gabi ng syudad ang pumalit sa screen. Malayo doon, sa isang maliwanag na opisina, iniabot ng isang tauhan ang folder sa kanyang boss na agad itong binuksan para suriin. Napangiti ang lalaking nakasweet nang makita niya ang listahan ng mga na-recruit na manlalaban, naririnig sa kanyang empleyado na nakuha nila ang pinakamagagaling na kinatawan mula sa 3 pinakasikat na underground arena sa Asia. Dahil kontento, pinuri niya ang matinding trabaho. Alam niyang hindi madaling kumbinsihin ang mga taong iyon na lumipat ng panig. Tapos ay inusob niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa bilang pabuya, dahilan para agad na yumuko ang manager para magpasalamat sa bonus. Sa halip na umalis, nag-alangan ang manager at nanatili sa pwesto, kaya napansin ng lalaking nakasweet ang pagkabalisa niya at tinanong kung may gusto ba siyang sabihin. Nag-ipon ng lakas ng loob ang tauhan para magtanong, gustong malaman kung bakit pa nila isinama ang lalaking iyon na si Sunwo gayong sapat na dapat ang elite team na na-recruit nila. Sumang-ayon ang boss, iniisip na ang mga veteranong naglalaban sa malalaking labanan ang magpupuno ng mga fans sa stands. Hinahalin tulad ang sitwasyon sa isang epic crossover kung saan nagbubugbugan sina Batman at Iron Man, tiniyak niya na ang matinding hype ng event ang magpapaapaw ng pera mula sa pusta papasok sa kanilang mga account. Pero inayos niya ang salamin niya na may mayabang na ngiti at nagtanong kung talagang akala ng empleyado na sapat na yon. Natigilan ang tauhan at nagtanong kung bakit walang nakaisip ng ganitong plano noon. Nagpatuloy sa pag-arte ang boss, ipinapaliwanag na pinapanatili ng mga malalaking underground arena ang monopoly nila sa pamamagitan ng panunuhol sa mga makapangyarihang tao. Nagpakita siya ng sakim ng ngiti, inilalarawan ang isang ikatlong kumpanyang nagtatapon ng pera para nakawin ang star players ng kompetisyon. Iniiwan ang mga orihinal na may-ari nito na galit na bumubula ang bibig. Habang pinagpapawisan ng malamig, tinanong ng manager kung paano nila hinarap ang mga mapangahas na baguhan na yon at nalaman niyang simple lang ang solusyon. Sinuhulan pabalik ng mga lumang kumpanya ang mga manlalaban. Sa madilim niyang tingin, sinabi ng lalaking nakasweet na hindi na pwedeng mang-scam at tumakas, at nagpakita ang nakakatakot na anino ng isang big shot na humihitit ng tabako. Sa pagkakataong ito, ang malaking investment ay galing mismo sa kinatatakutang si Presidente Wong. Inihagis ng boss ang isang chip sa mesa, sinasabing kailangan nila ng tunay na joker para kalabanin ang mga veterano, na siyang ikinawala sa sarili ng manager nang makita ang litrato ni Hayato at sumigaw na isa lang siyang baguhan. Dahil hindi matanggap, ibinaba niya ang ulo na may mabigat na buntong hininga, pero nakakakilabot na tumawa lang ang nakasweet na lalaki. Habang nakapatong ang baba sa kanyang mga kamay, tinanong niya ang kanyang tauhan kung sa tingin ba nito ay nagkataon lang ang napiling ito, na labis na ipinagtaka ng empleyado. Pagkatapos ay ngumiti ng nakakakilabot si Sonoda, kuminang ang kanyang mga mata ng kakaibang kulay lila, at isiniwalat na nakita na niya ang tunay na potensyal ng bata gamit ang kanyang alagang lawin. Makikita ang mahiwagang ibon na lumilipad sa ibabaw ng bunganga ng lihim na dungsyon, at nasasalamin sa mga mata nito ang mismong sandaling hinigop ni Hayato ang aura ng Demon King sa harap ng bayani. Umikot ang lawin sa himpapawid, tumatakas mula sa madilim na enerhiya,
at bumulusok pababa sa master nito na naghihintay sa tuktok ng bundok. Pagdapo ng ibon sa braso niya, hinigop ng avatar ni Sonoda ang mga alaala ng ibon sa isang lilang kislap, at malinaw na nakita ang mukha ni Hayato sa gitna ng demonyong aura na iyon. Nanlaki ang mga mata ng elf sa gulat, at sa mismong sandaling iyon, nakita niya ang dambuhalang haligi ng liwanag ng santuwaryo na pumunit sa kalangitan. Ang imahe sa laro ay humalo sa mukha ni Sonoda sa totoong mundo, at napangiti siya nang may kasakiman nang mapagtanto niyang nadiskubre niya ang pinakamalaking sikreto ng server. Sa kawalan ng alam, ang manager na nakasalampak sa lapag ay tanging napaisip na lang kung ano ba ang nakita ng boss para magkaroon ng lakas ng loob na itaya ang kinabukasan ng kumpanya sa isang random na bata. Habang naglalakad sa pasilyo, nakasalubong ng manager ang isang figura na nakasandal sa pader, na walang iba kundi ang pro player na si Sojugyok, nakahalukip-kip at may madilim na aura. Naguguluhan, tinanong ng lalaking nakasuot kung anong ginagawa niya roon sa ganoong oras. Ngunit binaliwala ni Botchugyuk ang tanong at dumiretso sa punto, pilit na inaalam kung sino ang tarantadong yon. Mukhang litong-lito ang empleyado, hindi maintindihan kung sino ang tinutukoy niya hanggang sa nagnalit ang mga ngipin ni Ju, at nilinaw na ang tinutukoy niya ay ang lalaking nanira sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Agad na napagtanto ng manager, inalala ang nakakahiyang pagkatalo ng veterano sa ating ESE, at tinanong kung bakit sa dinami-dami ng lugar ay doon niya pa hinahanap ang bata. Ngumiti ng nakakakilabot si Jaeyok, sinabing nalugi rin ng milyon-milyon ang kumpanya dahil sa baguhan kaya paniguradong na-track na nila ito. Sa sobrang taranta, sinubukan ng lalaki na pigilan ang player sa ideyang iyon, pinaalalahanan siyang binugbog siya ng bata kahit pa lumaban sila ng magkasama. Nagnalit ang mga ngipin ng lalaking may pulang buhok, kumukulo ang dugo sa galit sa paalala ng nakakahiyang pangyayaring iyon. Nawalan ng pasensya, sumugod siya at kinwelyuhan ang manager, na umatras sa takot ngunit ng asar pa rin, tinatanong kung gagawa na naman ba ito ng palusot at sasabihin na kampante lang siya. Nanginginig sa labis na galit sa pang-aasar, tinulak niya palayo ang lalaking nakasuot at binitawan ito. Walang sinabing kahit ano, tinalikuran niya ito at umakyat sa hagdan, naghihimutok sa galit habang inaayos ng empleyado ang kanyang jacket at kinuha ang pagkakataon para ibahin ang usapan. Pagkatapos ay inihagis niya ang pain. Isang bagong underground arena ang malapit ng magbukas, at siguradong susulpot doon ang bata. Napatigil si Jaeyuk sa paglalakad at lumingon, nagka-interes sa impormasyon. May mapanuyang ngiti, sinabi ng manager na kung gusto niya talaga ng rematch, kailangan niya lang sumali sa tournament. Tumawa ng sarkastiko ang manager, pinaalalahanan siya na bilang isang profesional na player, mababan siya habang buhay kung mahuhuli siyang sumasali sa isang underground tournament. Lumipat ang eksena sa harapan ng isang dambuhalang esports stadium kung saan nagwawala ang mga manonood habang pinapanood ang isang opisyal na laban. Sa malaking screen, makikita si World Rank #32, Kim Seung-won na sumusugod sa kanyang kalaban, na nagmamadaling hinila ang tali ng kanyang pana upang dumepensa. Napangiti ng may kumpiyansa ang higanting lalaki, malakas na pinalo ang palaso sa ere gamit ang isang brutal na suntok. Titanium. Napatski ang archer nang makitang pumalya ang kanyang atake. Naiwan siyang walang depensa, laban sa fighter na inihahanda na ang susunod nitong tira habang umiilaw sa enerhiya ang kamao nito. Sa ilalim ng matinding pressure, inactivate ng archer ang Hawkeye, at bahagyang naiwasan ang isang dambuhalang suntok. Gamit ang kanyang pinatalas na paningin, nagzigzag siya sa arena, umiiwas sa umuulan ng mga suntok, at naiwan ang mga manonood na walang masabi. Muntik na siyang tamaan ng mga atake, pero umiti lang ang higanting lalaki nang mapagtantong ginagamit ng kalaban ang skill nito para basahin ang kanyang dalaw. Pursigidong gumanti, malakas siyang pumadyak sa arena, na ikinagulat at nagpabagsak sa depensa ng elf. Isang malakas na lagutok ang umalingaw-ngaw sa hangin, at tumilapon patalikod ang archer pagkatapos tumanggap ng isang mapanirang atake. Duguan, napagtanto ng elf na inactivate ng kalaban niya ang quickstep, isinakripisyo ang kalahati ng lakas nito para sa purong bilis. Nagpakawala ng combo ang higanting lalaki, sigurado na kahit nabawasan ang attack power niya, sapat pa rin ito para durugin ang isang marupok na target at pinalipad ang kawawang lalaki gamit ang isang sumasabog na uppercut. Bumabagsak sa hangin ng archer at bumalandra sa sahig ng arena na may malakas na kalabog. Tiyak sa kanyang pagkapanalo, umiti ang kampiyon at idineklarang tapos na ang laban. Ngunit nang humupa ang alikabok, isang umiilaw na palaso ang pumunit sa usok sa isang mabilis na counterattack na nagpalaki sa mga mata ng higante sa gulat. Tumaos ang magnum arrow diretso sa dibdib ng higanting lalaki, naging mga piksel ang avatar habang inanunsyo ng system ang kanyang pagkamatay. Pagod na pagod, huminga ng malalim ang elf matapos baliktarin ang sitwasyon ng laban. Sa mga upuan, walang sinuman ang makaintindi kung paano niya nakayanan ang direktang tama gayong nakasuot lang siya ng leader. Umugong ang mga bulungan sa buong stadium hanggang sa mismong natalong player ang nagbukas ng capsule at sinabing simple lang ang paliwanag.
Pagbalik sa totoong mundo, inalis ni Kim ang kanyang immersion goggles na may kalmadong ngiti at nahulaang nakasuot ang archer ng plate armor sa ilalim ng damit nito. Natulala ang mga manonood, isang archer na naka-plate armor. Paglabas niya ng capsule, tiningnan ng pro player sa mata ang bata at tinanong kung tama ba ang hinala niya. Bumuntong hininga ang lalaking may pulang buhok at inamin ito. Sa pool niya, hindi makapaniwala ang mga manonood sa narinig nila, sinabing nagmukhang leather lang ang armor dahil sa isang transformation effect para ibahin ang itsura nito dahil nangangailangan ng hindi bababa sa 70 na strength ang isang plate armor. Kung hindi, babawasan ng penalty ng kalahati ang stamina at speed niya. Humalakhak ang veterano at sinabing simple rin ang sagot dyan. Inakbayan ang bata ng palakaibigan, isiniwalat niya na hindi naglagay ng kahit isang puntos ang archer sa dexterity at tinanong muli kung tama ba ang hinuha niya. Mukhang naiinis, nagreklamo ang bata na nalik na nila ang build niya ng Lev, pero walang pakialam ang pro player at pinaalalahanan siyang nasa isang team na sila ngayon. Nagwala ang stadium, pilit iniintindi kung paano tumatama sa target ang isang tao na 0 ang accuracy hanggang sa ngumisi ng bahagya si Kim at tiniyak sa kanila na bumaril ang bata gamit ang purong instinct. Naiwang gulat ang mga manonood sa salitang instinct habang napasimangot na lang ang lalaking may pulang buhok dahil sa atensyong nakukuha. Upang putulin ang usapan, sinabihan niya ang higanting lalaki na tigilan na ang pagsisiwalat ng mga sikreto niya at iabot na ang ipinangakong pabuya. Pilit na umiti ang veterano at binanggit ang item na pinulot ng lalaking may pulang buhok kanina. Ang pabuya ay isang nakaselyong magic scroll. Habang nakatitig sa bata, napagtanto ng veterano na ang buong pustahan ay para lang makuha ang item na iyon, kaya pinanlisikan siya ng mata ng sharpshooter at tinanong kung aatras ba ito. Sa inis, binatukan ni Kim ang bata, saka nagmalaki at sinabing tinutupad ng tunay na lalaki ang kanyang salita, kaya ibibigay niya ito. Sumabog ang mga sigawan sa manonood, sumisigaw na ang isang rare class scroll ay kasing halaga ng isang luxury apartment. Binaliwala ang gulat ng lahat, itinuro ng veterano ang mga capsule, at inutusan ang bata na mag-login para kunin ang premyo niya. Nagngalit ang mga ngipin ng lalaking may pulang buhok, nagliliyab ang tingin habang naalala ng madurog siya sa laro at isinumpang ngayon ay maghihiganti na siya. Kinabukasan, nakasalampak sa kama ang binata, humihilik, himbing na himbing sa pagtulog at naglalaway pa sa unan, habang umaalingaw-ngaw ang mga isip ni Hayato sa transisyon, pinapangakong pagbabayarin ang bawat kahiyahiyang naranasan niya. Payapang sumikat ang araw ay sumasalamin sa mga gusali ng lungsod at iniilawan ang isang modernong apartment na may immersion capsule sa sala. Sa inaanunsyo ng Anchor ang major update sa Final Kingdom at nagkokomento kung paano nahati ang buhay ng lipunan sa pagitan ng totoo at virtual na mundo. Ipinaliwanag ng reporter na ang kalahati ng populasyon ay namumuhay na nakatutok sa Final Kingdom, habang ang ating bida ay pumapasok na sa capsule, handa nang sumisid sa bagong season. Bumaba ang immersion visor sa kanyang mga mata at kinumpirma ang pag-login, pabulong na sinasabi ang pangalan ng kanyang avatar. Iniskan ng system ang kanyang iris, inilulunsad ang kamalayan ni Hayato diretsyo sa loob ng laro. Lumitaw siya sa isang pantasyang lungsod na sobrang dami ng tao, naglalakad sa siksikang palengke, habang nakasunod sa kanya ang espiritu ni Aikasaki. Pinagsabihan siya ng dalaga dahil sa pagpayag niyang pumasok sa isang underground arena, ngunit sinuri niya lang ang isang bagong armor, sinasabing sa underworld, hindi niya kakailanganing ipakita ang mukha niya. Habang naglalakad sa palengke, ipinaliwanag niya na maaari siyang lumaban ng hindi nakikilala dahil illegal ang tournament at ang mga inimbitahan lang ng mga pinagkakatiwalaang intermediary ang pwedeng makapasok. Humalukip-hip at nakanguso ang maliit na multo, inis na nanghihingi siya ng tulong sa arena at sumigaw na ang usapan nila ay ibalik ang mga alaala niya. Gumawa ng awkward na mukha si Hayato at sumagot, tinatanong kung saan nito nakuha ang ideyang iyon. Dahil siya ang umakit sa kanya sa pangako ng isang rare scroll, lumitaw ang alaala ng lihim na dungsyon, ipinapakita ang matinding labanan kung saan siya nadurog at nawasak ang kanyang espada. Kumukulo ang dugo sa isiping nawala ang lahat ng kanyang gear dahil sa kanya, sinigawan niya ang partner niya, ngunit mabilis ding bumuntong hininga sa pagkatalo, at nangakong sa pagkakataong ito ay tutulungan na niya talaga ito kung tutulungan siya nito sa tournament. Nag-bodybuilder pose ang maliit na multo at nangakong dudurugin ang mga kalaban na parang laro lang ng bata, kaya naman napangiti ng may kumpiyansa si Hayato. Sigurado siyang kaya ng mga abilidad nito kahit pa ang isang veterano. Ngunit naputol ang usapan nang mapadpad ang kanyang paningin sa isang kakaibang item, at pinulot ang isang kumikinang na breastplate na hindi pa niya nakikita noon. Ipinakita sa system interface ang stats ng Peterson's armor, naiwan siyang walang masabi sa napakataas na defense, at EA bonuses sa isang easy panandang pandagdag rank item lang. Pasigaw siyang nagtanong kung saan nakuha ng pusang mangangalakal ang ganoong ka-overpowered na equipment, at kaswal namang ipinaliwanag ng pusa na galing ito sa kontinente ng Kalos.
Nang makita ang blangkong ekspresyon niya, nagtaka ang tindero na hindi niya alam ang pinakamalaking balita sa laro at isiniwalat na isang buong kontinente ang lumitaw sa pinakabagong update na labis niyang ikinagulat. Tinitigan ng pusa ang bata, nababagot, hindi maintindihan kung bakit ito gulat na gulat, at ipinaliwanag na nagsimula ang ikalawang yugto nang mamatay ang bayaning si Edward. Napatawa ng kinakabahan si Hayato, naalalang siya mismo ang dahilan ng global event. Ngunit napakiling ang mga ngalakal, naguguluhan kung bakit hindi alam ng mamimili ang tungkol sa paglawak ng mapa. Pinagpapawisan ng malamig, naalala ng bida na dahil sa pagsabog ng liwanag sa dungyon, kaya hindi niya nakita ang system notifications, habang iginigiit ng pusa na nasa lahat ng balita sa totoong mundo ang paksang iyon. Para pagtakpan ng sarili, kinamot ng bata ang kanyang ulo, at gumawa ng palusot na nawalan siya ng malay ng 3 araw dahil sa sobrang pagtatrabaho. Naniwala ang tindero sa palusot niya at ibinunyag na ang mga karaniwang item mula sa Kalos ay kapantay ng mga matataas na rank ng equipment sa Aslan, at bumuntong hininga ng maalala kung paano nito ibinagsak ang mga presyo sa Aslan. Pagkarinig sa reklamo, agad na lumingon si Hayato at nakuha na ang buong sitwasyon. Matinding gulo ang nangyayari sa palengke. Sumisigaw ang mga nagtitinda ng buong lakas tungkol sa mga napakalakas na item mula sa bagong kontinente, at naiwan siyang nakatayo habang napagtanto na dahil sa pagiging abala niya, hindi man lang niya napansin ang pagbabago. Tumakbo siya, naakit sa kinang ng isang magic bracelet, at sinuri ang accessory. Muntik na siyang atakihin sa puso, naglalaway nang makitang nagbibigay ang isang rank item ng napakalaking bonus sa attack speed at cooldown reduction. Ang ganyang kombinasyon ay lumalabas lang sa mga S-rank na equipment. Nawawala sa sarili, nabangga niya ang iba habang nagmamadaling suriin ang susunod na pwesto, at kinuha ang battle boots ni Ares, na bukod sa defense ay dinodoble rin ang taas ng talon. Sa sobrang gulat ay nadulas ang item sa kanyang kamay. Nanginginig, pinilit niyang intindihin kung paano nakapagbibigay ng ganoong kalaking mobility bonus ang isang heavy armor, at pinagpawisan ng malamig nang mapagtantong yari siya. Hindi maintindihan ng maliit na multo ang kanyang pagkadismaya, at pabulong siyang nasindak na bumaliktad na pala ang meta ng laro habang tulog siya. Inosenteng kiniling ng multo ang kanyang ulo at tinanong kung malaking problema ba talaga yon. Muntik na siyang atakihin sa puso nang maalala niyang 3 araw na ang nakalipas mula noong update, sapat na oras para suriin ng mga kalaban ang bagong meta at bumuo ng mga broken na build. Nang makita ang kanyang pagkataranta, tinapik siya ng creator ng laro sa likod at mumiti ng malapad, tinitiyak sa kanya na alam nito ang lahat tungkol sa bagong meta. Agad na nanlaki ang mga mata ni Hayato nang mapagtantong nakakatanggap ang kamalayan nito ng mga system update ng real time. Walang inaksayang sandali, mahigpit na hinawakan ni Hayato ang kamay ng munting multo. Hinihila ang kanyang partner para mag-farm at mabilis na makibagay sa bagong meta. Lumipat ang eksena sa isang nakahiwalay na bulkang isla sa gitna ng kulay kahel na karagatan. Sa loob ng bunganga ng bulkan, isang nilalang ang umahon mula rito, tumataas hanggang sa maabot ang kalangitan, pero mukhang inempatyo ang higanteng halimaw at iniluwa ang isang tao, mukhang nagsolo na naman ng boss ang ating si. At buong pagmamalaking pumustura si Hayato nang matanggap niya bilang pabuya ang isinumpang baluti ng Sea Dragon, at napangiti matapos tuluyang tapusin ang kanyang item farming. Sa malayong lugar, isang sulo ang lumalagutok sa madilim na pader, inilalantad ang pulang karpet ng isang nakamamanghang silid ng trono. Tinanong ni President Wong kung ano na ang estado ng mga paghahanda para sa underground tournament. Habang nakaluhod, nagpasalamat ang druid na si Sung Yuon sa malaking pondo, at inulat na nakapag-recruit siya ng mga sikat na manlalaro mula sa 3 pinakamalaking underground arena platforms. Habang nagbibilang ng araw ang marami hanggang sa event, hinaplos ni Wong ang kanyang balbas nang mapansing nakaakit na ang paligsahan ng malalaking sugarol. At napangiti ito nang may kislap ng kasakiman sa mga mata dahil nakikita niyang darami pa ang mga sasali bukod sa mga nahirna. Ipinagpatuloy ng tauhan ang pag-uulat, sinabing kumalat na ang mga pustahan, magiging record-breaking ang premyo, at gusto ring sumali ng mga veterano sa event. Dahilan para haplusin ng presidente ang kanyang balbas at itanong kung ilan sa kanila ang mga bihasang mandirigma. Dahil anonymous ang mga rehistrasyon, walang paraan para malaman kung sino-sino ang mga darating. Sa malayong dako, isang nakakikilabot na kuta ang nakatayo sa ilalim ng kalangitan ng dapit hapon, pinalilibutan ng hukbo ng mga kaaway. Mula sa itaas, tahimik na nanonood ang binata. Sumigaw ang leader ng Triple Na Guild, humihingi ng agarang pagsuko para maiwasan ang patayan, na nakakuha lang ng mapang-asar ng ngiti mula sa itaas ng pader. Tinawanan lamang ang banta, nagpalaganap siya ng lilang aura sa buong pader, tinatawag ang isang batalyon ng mga multo upang patabasin ang laban. Nabigla ang tropa ng kalaban sa nakapangingilabot na dami ng mga sundalo mula sa impyerno na kanyang tinawag, ngunit kinalma sila ng leader, ipinaalala sa kanila ang dala nilang arsenal ng mga banal na sandata. Subalit napangiti lang ng may paghamak ang bata sa kapinitik ang kanyang mga daliri.
Agad-agad, bumulusok ang kuyog ng mga lilang demonyo mula sa mga pader, sumusugod na parang avalanche, habang gumaganti naman ang guild sa pamamagitan ng pagtawag ng higanteng anghel. Lumipad ang banal na nilalang, nililinis ang mga anino gamit ang mga pagsabog ng liwanag, gumagawa ng puwang para pagbabarilin ng elite archer ang kanyang mga tropa. Sa gitna ng kaguluhan, isang uwak na may nagliliwanag na mga mata ang nanonood hanggang sa ipinagpag nito ang mga pakpak at naglaho sa gabi kasama ang buong kawan. Naging sementeryo ng mga manlalaro ang Battlefied, habang sunod-sunod ang paglabas ng mga death notification, kasabay ng pagiging digital dose ng mga bangkay. Bumagsak sa lupa ang leader ng Triple Nas, umiiyak at nanginginig ng mapagtantong wala na silang kaligtasan. Ang masama pa rito, tinitigan ng isang tinyente ang duwag na may sadistikong ngiti at tinapos ang kalaban gamit ang isang saksak. Napangiti na lang si Akado, pinagmamasdan ang pag-ulan ng mga particle, at ang pinsalang nagawa ng bago niyang anyo bilang isang necromancer. Sa malayong dako, mag-isang naglalakad ang isang nakatalukbong na bulto sa isang madilim na kabubatan, walang kamalay-malay na pinagmamasdan siya ng Nox Fugio, ang pinakamapanganib na assassin guild sa mundo. Nang walang babala, tumalon ang mga assassin mula sa mga anino, sumugod ng buong lakas para tapusin ang nag-isang target. Pero hindi man lang pinagpawisan ang nakatalukbong na bulto. Hinugot lang niya ang puluhan ng espada, at sa isang iglap, isang sapot ng mga laser-like na hiwa ang humati sa buong squad habang nasa ere pa ang mga ito. Nahawi ang talukbong patalikod, inilalantad si Nolf, isang Elven Knight. Ibinalik niya sa kaluban ang Sylphid Swift, ang maalamat na sandatang nakakahiwa kasing bilis ng liwanag, at kalmadong nagpatuloy sa paglalakad sa ilalim ng liwanag ng higanteng buwan. Nagkalat sa kalangitan ang mga balahibo mula sa isang kawan ng mga pakpak. Hinahawi ang hangin gamit ang malalaking pakpak, isang may pakpak na archer ang bumaba mula sa kalangitan at handa na sa laban. Ang shooter ay walang iba kundi si Seo Jae-yuk. Balik sa base ng presidente, gulat na gulat ang boss sa dami ng mga veteranong sasali sa event, kinakabahang tumatawa, habang nagtatanong kung kaya pa ba nilang manipulahin ang mga pusta gayong napakaraming malalakas na mandirigma sa paligid. Habang nakaluhod sa karpet, sinabihan siya ng druid na si Seo Jong na kumalma lang, nagpapakita ng malisyosong ngiti ng ipagmalaking mga halimaw rin ang mga upahang mersenaryo. Lumipat ang eksena sa isang higanteng mandirigmang nilalamon ang isang malaking buto malapit sa campfire. Habang ipinapaliwanag ng tauhan na ang record ng mga pagkatalo nito ay isa lamang palabas at sinadyang itapon ng mga laban. Ang totoo niyan, napakalakas ng grupong ito na naging malinaw nang makita natin kung paano pinagpapatay ng babae ang isang maalamat na Red Dragon, nag-iwan ng tumpok ng mga bangkay bilang warm-up. Ibinunyag ng tauhan na ang mga mersenaryong ito ay mga notorious na kriminal na kumikilos sa underworld. Lumipat sa underground arena, isang higanteng koliseo na nakatanim sa isang nakapapasong disyerto. Naiwang walang imik si Aikasaki nang makita ang kahindik-hindik na dami ng mga manlalarong dumating para makipagkumpetensya. Nang mapansin nitong balisang palingalinga si Hayato, nagtanong ang munting multo kung anong problema at lumingon para harapin ang isang elf na may holographic mask na nakatayo mismo sa kanyang likuran. May kasamang mayabang na ngiti, inalis ng babae ang kanyang maskara, na nagpapakitang siya si Kim Yeon. Nandiri ang mukha ng ating bida nang mamukhaan siya at sumigaw, tinatanong kung bakit na naman siya sinusundan nito. Nagkibit balikat na lang ang blonde na parang ayaw rin nitong pumunta, at muling inactivate ang holographic mask, sinabing ipinadala siya ng boss para i-guide siya sa loob ng arena bilang isang competitor. Pumasok sila sa isang nakahiwalay na koridor. Doon, ipinakilala ni Yeon ang bisita sa isang dambuhalang bantay na nakasalamin, na tiningnan siya ng may pandidiri, sinabing hindi nila siya dapat tratuhin ng ganun dahil lang tinalo niya ang isang pro na hindi pa man lang nagde-debut. Kumulo ang dugo ni Hayato nang maalalang nakatanggap na ng pambubugbog mula sa kanya ang lalaking ito noon, ngunit nilunok ang pride at tahimik na sumunod sa dambuhala hanggang sa tumigil sila sa harap ng isang nagliliwanag na magic circle sa sahig. Sinabihan ng bantay ang binata na tumapak sa nagliliwanag na portal sa sahig, at sumunod naman ang NC, nagmumura sa isip sa aroganteng gago habang humahagalpak naman ng tawa si Aikasaki. Na-activate ang teleportation spell, nilamon ang ating bida sa nakasisilaw na liwanag at ibinagsak ang grupo sa isang marangyang bulwagan na punong-puno ng mga nakamaskarang individual. Lumitaw si Hayato at ang mga guide sa isang iglap, kaharap ang kumpol ng taong nagpapalabas ng umaapaw na lakas. Puno ng mga nakakakilabot na assassin at mandirigma ang bawat sulok ng bulwagan. Lumigalinga ang NC sa paligid at tinanong kung anong lugar ito. Sumagot ang nakasalaming bantay, ipinapaliwanag na iyon ang e-room para sa mga piling manlalaro ni Director Mas na pasok na sa main tournament. Napalunok ang ating bida sa tindi ng presyon ng paligid habang isang higante ang nakatitig sa kanya nang nakahalukikit. Inilahad ng bantay na kinontrata ni Director Mas ang mga veterano para magsilbing mga playmaker ng tournament. Sa madaling salita, mga bayarang mersenaryo na ang layunin ay manipulahin ang resulta ng mga laban. Ngunit dahil sila ay mga kriminal na hindi mahuhulaan ang mga gagawin, duda ang organisasyon kung susundin nila ang script.
Habang nakatingin kay Hayato, sinabi ng guide na yon ang dahilan kung bakit siya tinawag na Joker. May mapangutyang ngiti, nagduda ang dambuhala kung kakayanin ito ng baguhan, dahilan para mapabuntong hininga sa inis si Aikasaki. Sinabihan ng munting multo ang matanda na huwag makialam, iginigiit na walang makakatalo sa partner niya. Binaliwala ang panenermo ng multong hindi naman niya naririnig, tinulak ng bantay ang bida mula sa likod, iniwang nang hihimagsik ang binata sa galit dahil sa kapangahasan ng tauhan. Nadapa si Hayato matapos itulak ng bantay at inihagis ang sarili sa sofa, nagmamaktol ng nakahalukikit. Isang malapad na ngiti ang bumasag sa tensyon, ipinapakita ang host na may sungay habang pumapasok ito sa bulwagan at nagpapasalamat sa lahat sa kanilang pagdalo. Dumiretso ang lalaki sa punto, ipinapaliwanag na magkakaroon ng 16 na nakalahok ang tournament. 12 sa mga pwestong iyon ay pagmamay-ari na ng mga elite na nakatipon doon, at ang natitirang 4 ay pagdedesisyonan sa pamamagitan ng preliminaries bago magsimula ang knockout stage. Habang naglalakad sa carpet, ipinaalala ng organizer sa kanila na ang pera ng event ay nanggagaling sa mga dayang laban, na nag-ani ng malisyosong ngisi mula sa isang mersenaryo, nang sabihin nitong lahat ay kailangang pekiin ang kanilang pagkatalo ayon sa script ng management. Inilahad ng host na may sungay ang kanyang kamay, nakangiting hinihiling na tanggalin ng lahat ang kanilang mga maskara at magpakilala. Nagulat si Hayato nang marinig na kailangan nilang ipakita ang kanilang mga mukha. Pinagpawisan ng malamig, nagreklamo siya na ayaw niyang makilala sa isang kahina-hinalang lugar na gaya nito, na nagpabuntong hininga naman sa inip ng elf. Nataranta si Hayato nang marinig na normal lang ang pagbubunyag ng pagkakakilanlan sa tournament, kinuwestiyon kung paano naging makatuwiran iyon sa isang iligal na kaganapan. Nananatiling kalmado, sinabi ni Iyon na mas iligal ang negosyo, mas malaki dapat ang tiwala sa isa't isa, at mas madaling mag-set up ng kapanipaniwalang laban para sa mga manonood kung nakikilala ang mga dating pro. Nainis si Hayato nang pagtawanan siya ng blonde dahil siya lang ang nag-iisang baguhan doon. Sa pamamagitan ng digital na pagkislap, isa-isang natunaw ang mga maskara, inilalantad ang mga bihasang mukha ng mga veterano. Nanlaki ang mga mata ng bida nang makilala niya ang mga ito, namukhaan ang nakaka-relax na blonde bilang unang kampiyon ng European League. Sa tabi mismo nito, isang pulang buhok na mandirigma na may mabigat na baluti ang nag-aanyaya ng respeto, sinundan ng isang lalaking naka-trench coat, isang buhay na alamat ng laro. Kahit hindi pa nagde-debut bilang isang pro, napanganga na lang ang ating bida nang makita ang sariling napalilibutan ng mga dating sikat na sports player, pero maya-maya ay kahina-hinalang sumimangot. Nang tignan ng iba pang naroroon, naging curious siya sa mga kakaibang baguhan, gaya ng higanting Amazon at sa pandak na lalaking nakatalukbong. Habang umiinit ang tensyon sa E-room, yumanig naman ang main arena dahil sa nagwawalang mga manonood para sa mga preliminary match. Sa loob ng arena, isang nakamaskarang rogue ang sumugod sa isang archer, tumatalon patalikod at umiilag sa huling sandali. Nagpalitan ng atake ang dalawa sa mabilis na galaw hanggang sa napansin nitong panay ilag lang ang archer, inuubos lang ang sariling stamina. May kumpiyansang nakangiti, inamin niya na isang bangungot ang harapin ang mga archer gamit ang mga short-range na sandata, ngunit patuloy lang sa pag-atake. Alam niya ang isang nakamamatay nitong kahinaan. Kahit nakamamatay sila, ang isa nilang segundong pag-reload ang ikapapahamak nila. Mas mabilis pa sa casting time ng isang mage, ang pagbunot ng palaso mula sa lagayan nito ay nagbibigay ng perpektong butas para sa isang counterattack. Ipinaliwanag ng rogue na ang isang segundong iyon para bumunot at magpakawala ng palaso ang pinakamalaking kapintasan ng class na iyon, at ang kailangan mo lang gawin ay panatilihin ang pag-atake ng malapitan para tuluyan silang mawalan ng silbi. Pinapanood ang sunod-sunod na atake, panay ilag lang ang marksman at hinihintay maubos ang stamina ng kalaban. Nang mapagtanto ang estratehiya ng kanyang kalaban, umiti ang nakamaskarang gumagamit ng dagger, at ibinunyag na gamit niya ang basbas ni Hermes. Ang S-rank boots na iulita ay binabawasan at ginagawang 0 ang stamina cost ng pagsugod. Napagtanto ng elf na mauubos agad ang kanyang stamina kung ganito ang patuloy na takbo ng laban, napapaismid dahil kailangan na niyang gawin ito kahit preliminaries pa lang ng tournament. Dahil walang ibang pagpipilian, naghanda siya ng isang nakasisilaw na skill na nagpagulat sa rogue sa tindi ng liwanag ng sandata. Humawi sa hangin ang liwanag ng palaso, napilitan ang rogue na ihagis ang sarili sa lupa para makaiwas na maging abo. Tinitigan siya ng mabuti ng marksman, hindi nagpapakita ng anumang awa. Ikinasa niya ang susunod na tira, puwersahang napagawa ng aerial acrobatic move ang nakamaskarang mandirigma para takasan ang beam. Walang pinalampas na segundo, sabay-sabay na kumuha ng 3 palaso ang elf sa kanyang lagayan, habang lumapag at tumalon ng pasulong ang mandirigma upang isara ang distansya. Sumugod ang rogue, sigurado na ang pagbawas ng cooldown ay magagarantiya ng kanyang panalo, pero binitawan lang ng kalaban ang tali ng pana, at pinakawalan ang palaso. Sa pinakahuling sandali, umiwas ang lalaki, pero nang walang binibigay na pagkakataon para makahinga, nagpakawala ulit ng isa pang palaso ang archer. Natigilan ang rogue nang makita ang bagong palaso.
Halos hindi siya makapag-react sa susunod na tira at napagtantong bumaba sa kalahating segundo ang cooldown ng kalaban. Bumulwak ang dugo sa bibig niya habang isa pang palaso ang bumaon sa kanyang tiyan, nagkukumpirma ng nakababaliw na 0.2 second na firing rate. Malamig pa sa yelo, bumunot si Shinji ng palasong nababalot ng kidlat at tinapos ang laban sa pamamagitan ng pagtarak nito sa gitna ng kanyang noo. Nagwawala na ang mga manonood. Sa gitna ng mga upuan, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay mula kay Ulysses, ang ika-13 hari ng Aslan, habang pinapanood ang lahat ng malapitan at napansin ang pro player na sabay-sabay na humihila ng 3 palaso. Inaalis ang mga walang kwentang galaw at lubos na pinapababa ang cooldown. Sa tabi niya, hirap na magparinig ang tagapaglingkod at nagtanong kung bakit dumalo ang kamahalan sa isang underground tournament. Natatawang sinabi ng hari na gusto niyang makita mismo ng sarili niyang mga mata ang mga lihim na labanan sa sarili niyang teritoryo. Iginiit ng utusan, bakit hindi na lang mag-organisa ng isang opisyal na tournament? At sumang-ayon na magandang ideya ngayon, pero pilyong umiti nang maalala niyang may mga player na lumilitaw lang sa underworld. Masyadong naguluhan ang utusan at wala itong naintindihan. Sa malayo, sa waiting room, nanatiling nakahalukip-kip si Blade at matalim na tinitingnan ang buong bulwagan. Malapit sa kanya, napaliit ang binata sa sofa, pinagpapawisan ng malamig dahil sa kaba sa dami ng pro players. Pumunta sa harap ng bulwagan ang may sungay na organizer at inanunsyong magsisimula na ngayon ang main bracket draw. Sinabihan niya ang lahat na paganahin ang anonymous mode at binalot ng mga asul na ilaw ang katawan ng mga mandirigma, sinuotan ng game skins ang karamihan para itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nagulat si Hayato nang makita niyang biglang naglaho ang mga kalahok, pero inirapan lang siya ng elf sa tabi niya at sinabihang tumigil na sa pag-arte na parang noob dahil nakakahiya siya. Itinuro nito ang card sa ibabaw ng lamesa at ipinaliwanag na teleportation scroll yon papunta mismo sa main arena. Nang kunin niya ang card, matalim na nakatitig sa kanya si Blade, kaya naman natigilan sa kinatatayuan ang multo na si Aikasaki. Gumigat ang atmosfera hanggang sa lumiwanag ang summoning magic sa buong bulwagan. Napalunok ng malalim ang dalaga at inisip na sa kanya nakatingin ang lalaking may kulay pilak na buhok, ngunit nawalan na siya ng oras para mag-react bago pa sila ganap na kainin ng liwanag. Nagising sa pagkakatulala ang lalaking may kulay pilak na buhok dahil sa isang malaking lalaki na nakasuot ng pink na armor, pero agad niya itong pinalampas at sinabing nawala lang siya sa sarili sandali. Habang pinapagana niya ang anonymous mode, binalot ng liwanag ang mukha ni Blade at sumilay ang isang nakakatakot na ngiti. Inamin niya na hindi niya inakalang makakasalubong niya ang creator ng laro sa lugar na yon.